Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our third reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang feelings niya as promised sa kanyang sa ating third reading of the day today. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin for our third reading of the day. This time, I want to do This time may nahulog po. I don't want to be alone. Sige. Diyan muna po natin ilagay, no? Habang ako po ay nagbabalasa. This time, I want to do a random. Ano ba to? May mga nagsisihulugan. I don't want to be alone. Gusto yata niya po ay random. Sige. Pagbigyan na natin. Random ang gusto ng ating baraha. So, mag-random tayo. I don't want to be alone. Will this ever change? And no one understands me but you. Okay, tingnan natin. Ano? Sabi niya po dito, ayaw daw niyang mag-isa. No? At sinasabi niya na sa mga nangyari, ito ba ay mababago pa? Dahil na-realize niya po na wala raw ibang nakakaintindi sa kanya kung hindi ikaw, no? So sa mga oras na to, naiisip niya na siya pa rin pala ang nakakaintindi sa akin. Sa lahat, ikaw pa rin yung tao na nandyan sa tabi niya. At kung ikaw ay nandyan, hindi siya mag-iisa, no? Pero sa mga nangyari po sa inyo, pakiramdam siguro ng taong ito ngayon, since walang kasupo-suporta, yung kanyang kasama sa bahay o kasama sa buhay, ay talaga pong sa nakikita ko ay feeling niya po mag-isa siya. I can't make you happy. Siguro nung mga times daw na kayo ay magkasama, pakiramdam niya daw po ay hindi ka naging masaya o hindi ka po niya napasaya dahil po siguro sa naiisip niya ngayon lahat ng nabigay niya sa iyo puro sakit, puro pains, at talagang nasaktan ka niya ng sobra-sobra, at sa tingin niya po ay hindi niya rin alam kung paano po makakabawi sa iyo, at this these feelings are eating me alive, no? So sa nakikita ko po, pakiramdam po ng person nyo ay kinakain po siya talaga ng tadhana or kinakain nung tadhana yung kanyang feelings, emotions as of this very moment. Ang dami niya po kasi daw ginawang drama, no? Drama dito, drama doon. So parang ang dami niya raw pong dramang ginawa sa buhay niya. Napakiramdam niya daw po hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin sa ngayon. Sabi niya, will you leave me like the others? Iiwanan mo rin daw ba siya katulad ng iba? Dahil pakiramdam po nito ay ikaw yung isang tao sa buhay niya na kahit anong mangyari, pag binalikan niya, nandyan lang. Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina sa first reading na pakiramdam nito lagi pagbabalik siya sa'yo, meron siyang isang taong nakareserba. Kasi feeling niya pagbabalik siya sa'yo, nandyan ka lang sa tabi niya. Pero sad to say, ay hindi pala, no? Dahil nakaya mo rin siyang mawala sa buhay mo, no? And hindi ka po nito nawawala sa isip niya. I can stop thinking about you. Naiisip at naiisip ka pa rin po niya whether you like it or not, no? Nalulungkot din po daw siya, no? Especially pag mag-isa na to sa gabi. Siguro sa umaga na pa siya, kumbaga, naaaliw-aliw pa siya dahil sa totoo lang, sa umaga siguro wala siya, may trabaho, may kasama. Pero pag sa gabi daw po, dito kanya talaga pinaka naaalala, no? I cry at night, no? Literal, no? Sabi niya nga po, painful memories, no? Sabi niya po, sa lahat po, alam niya na painful yung nabigay niya sa yung alaala. Minsan gusto niya pong bumawi sa'yo, minsan gusto niya po na alam mo yun, lahat gusto niya po talaga sa yung maialis o mai-erase po yung pain na to. Pero sa totoo lang po, na-stuck din po siya talaga sa vision na kayong dalawa pa rin sa huli, no? Parang pakiramdam niya po sa ngayon, kahit anong mangyari sa inyo, hindi kayo sa ngayon, pero feeling niya po sa huli kayo at kayo pa rin daw talaga, no? Ang magkakatuluyan, o ang
Ang pakiramdam niya po talaga ayan, no, sabi niya kasi my life is in a mess right now, no. Talagang nahihirapan po siya and hindi niya po alam kung ano po yung gagawin niya sa sarili niya at sa buhay niya, no. And sa nakikita ko po talaga, sabi niya ibang-iba ka pa rin daw sa lahat, no. Sometimes, no, pag marami siyang nakikilala o nakikipagkilala ito or merong tong mga ibang kasama, no, ibang-iba ka pa rin. Palagi ka pa rin niyang nakukumpara sa mga tao sa paligid niya. Kung bakit siya ganyan, may childhood trauma raw ang taong ito or meron itong mga hindi niya sinasadyang masasamang experience na hanggang ngayon po ay dala-dala niya. Na hindi niya rin po masabi sa iyo lahat ng katotohanan. Marami po itong kasinungalingang nagawa sa iyo. Marami po itong mga kasinungalingan na ang pakiramdam niya po ay gusto niya mang aminin sa iyo pero hindi niya po magawa because of too much pride and ego, no? Kaya hanggang ngayon nasasaktan din po siya. Sabi niya nga, will this pain ever stop? Matatapos ba raw to lahat ng sakit na nararamdaman niya sa ngayon? Sabi niya, sana daw ibang tao na lang siya. Sana daw hindi ka daw niya nasaktan. Sana daw naging mabuti siya sa'yo. Kasi mabuti ka raw tao eh. You are too nice. I don't deserve your kindness. Pag ito po ay nahihimasmasan, no? Naiisip niya po yung kabutihan mo sa kanya. Pag ito pong taong to ay nahihimasmasan, pakiramdam niya po sobrang hindi niya deserve lahat ng ginawa mo sa kanya. Pero pag ito na naman, ay ayan na naman ang kanyang pride and ego, nako, nagyayabang na naman to, no? Kaya sabi ko nga po sa inyo, itong taong to ay nakakaramdam ng sobrang pagkabagabag, ano, sabi niya nga, I don't know who I am anymore. Hindi niya raw alam kung sino siya, hindi niya raw alam kung anong nangyayari sa kanya, hindi niya raw alam kung ano yung nangyayari at mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw o oras. So, yun talaga, no, nahihirapan na siya kung ano ba talaga ang gusto niya. And sobrang lost na lost po siya ngayon. Why do I feel so lost? Talagang, para siyang naliligaw sa sarili niya, no? Hindi niya po alam kung bakit daw siya parang naliligaw sa sarili niyang buhay, sa sarili niya. Wala siyang direksyon eh. To tell you honestly, na wala ka sa taong ito, wala po yung direksyon niya and hindi niya rin po alam kung anong nangyari, bakit all of a sudden parang bumagsak na lang siya talaga. And hindi ka pa rin po nito nalilet go sa buhay niya, malamang kahit wala kayong usapan nito or wala kayong communication, pero nandun ka po sa puso nito and hindi ka po talaga mawala-wala sa kanya, no? Hindi man po ito makapunta sa iyo, hindi man ito makatawag sa iyo, hindi man ito makapag-message sa iyo, I can come to you right now, pero hindi ka po niya totally nalilet go. To be honest with you, hindi ka po nalilet go ng taong ito, no? Takot lang po siya sa rejection. I'm scared of rejection. Takot po siya sa rejection and hindi niya po alam kung ano po ang gagawin mo o gagawin niya para mawala po yung takot nito, no? Hindi niya po alam kung paano siya makakalapit sa'yo because this person is really scared of rejection. Sa sobrang taas ng pride niya, sa sobrang taas ng ego niya, ayaw niya po, no, na parang nakakaramdam ng rejection, no? Parang hindi ka po niya kayang kausapin eh. Sabi sa inyo, I can talk to you right now. Hindi ka po nito kayang kausapin sa mga oras na ito, no? And I can do this right now. Oo, nar. Talagang sunod-sunod. I can come to you, I can talk to you, I can do this right now. Oo, no, talagang duwag ka. Duwag na duwag ka at takot na takot kang ma-reject sa sobrang taas ng pride mo, sa sobrang taas ng pride mo, ng ego mo, nahahadlangan yung mas nangingibabaw yung taas ng pride and ego niya kaysa sa pagsisisi niya at pagkamis niya sa iyo. Ganyan kataas ang pride and ego nitong taong to, no? Kaya tinitiis niya lahat ng mga nangyayari sa kanya, tinitiis niya lahat dahil sa totoo lang hindi niya kaya lumapit sa sobrang duwag nitong taong to dahil sa kanyang pride and ego. Talagang hirap na hirap itong taong ito sa ngayon, ano? Yung kanyang pride and ego na talagang talagang masaklap sa lahat ng masaklap itong
taas ng pride and ego niya na talagang sa tutuusin lang, hindi nakakatuwa yung taas ng pride and ego nito kasi sa totoo lang medyo masaklap yung taas ng pride niya. Kahit na sobrang lungkot na siya, hindi niya kinakayang lumapit sa'yo, no? Sabi nga, why do I deserve someone like you? Bakit ba, no? Hindi naman niya talaga deserve ang isang katulad mo dahil napakabait mong tao, no? Ang sabi niya nga, it is all too much, no? Talagang sabi niya, hindi niya kinakaya na iniwanan mo lang siya ng ganun-ganun lang, no? Ang pakiramdam po nitong taong to ay binitawan mo lang siya just like that, no? Parang pag siyang umayaw, pwede. Pero pag ikaw ang umayaw, hindi pwede. Ano yun? Ano? Hindi pwedeng gano'n. Ano? At ang pakiramdam niya po, ikaw ang nang iwan sa ere sa kanya. No? Wow! Baliktad na baliktad na baliktad na baliktad. How could you ever forgive the mess I've made? Paano mo raw ba siya mapapatawad sa mga nagawa niya kung talagang hindi rin naman siya talaga humihingi ng tawad? So, paano mo mapapatawad ang isang tao na hindi naman po siya humihingi ng tawad sa iyo, no? Paano mo mapapatawad ang isang tao na siya mismo hindi niya alam kung paano magpakumbaba, no? At paano, mag-sorry siya pero hindi niya, parang yung minsan yung pagsasorry niya may pagsisisi pa sa iyo, no? Na ikaw ang may kasalanan. At swerte ka pa na kahit mag-sorry siya ng ganon, no? Pero sa huli wala naman siyang sinasabi kung bakit siya sorry, no? So gusto niyang mag-sorry pero sa sobrang taas ng pride and ego niya, hindi niya maamin lahat sa iyo, no? And then sabi niya, I can promise you anything. Ayaw niya ring lumapit kasi wala rin naman siyang maipapangako sa iyo na more than that, no? Wala rin naman siyang mapapangako sa iyo ng sobra-sobra, no? And alam din naman nila na paano kanila trinato ay mali, no? Alam din nila na yung pagtrato nila sa iyo ay hindi tama. Yung pagtrato nila sa iyo o yung way ng pagtrato nila sa iyo ay maling-mali din naman talaga. Hay, itong taong to nakaka-drain ang kanyang energy. Sa totoo lang, nakaka-drain ang kanyang hay nako, I want out. Siya yung may gustong nung una na umalis, no? Pero ngayon nagsisisi siya at hindi niya daw ma-express yung sarili niya. Bakit, no? Bakit ganito pa rin ang nararamdaman niya? Emotions overwhelm me. Talagang gulong-gulo ang taong ito. Gulong-gulo siya, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, and hino-hold niya lang po yung totoong feelings niya sa iyo because of too much pride and ego, no? Aray. Sorry, pero mahal ka niya, mahal ka pa niya, pero dahil sa too much, mas importante pa rin sa kanya ang too much pride and ego niya, at yan ang talagang aray na aray sa kanya, no? Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya sa pride and ego niya. Dapat pretuhin mo na lang ang iyong pride and ego. Nakakainis. Kahit nasasaktan siya, dead man, no? Kahit nasasaktan siya, okay lang, basta mapanindigan niya yung kanyang pride and ego. Kahit siya ay lungkot na, ayan po, I feel lonely, ayan, nalulungkot ang person nyo pero mayabang pa din siya. Saan ka po nakakita na nalulungkot na mayabang pa din siya, no? So ang taong ito, wala pong kapupuntahan to kung ganyan. Yan po ang current feelings niya sa ngayon sa'yo. At ako'y naiinis. Talagang mataas talaga pala yung ego and pride nito na ayaw niyang mapahiya, ayaw niyang ma-reject. And hindi pa nga siya nagtatry, natatakot na siya ma-reject at hindi pa siya nagtatry. Ayaw niya na dahil ayaw niya ng feeling na napapahiya o mapapahiya. Aray, ano ba yan? So that is your third reading of the day, no? So ang gaganda po ng readings natin, sana po ay nabibigyan ko kayo ng magandang reading, no? Pasensya na po kayo, paano-ano lang ako dahil ako po ay meditate, nagki-cleansing and sa mga alaga ko. So I hope na naka-resonate pa rin po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below kung
ano po ang gusto nyong ipahiwatig sa akin or sabihing feelings, no? And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB and Messenger account, no? Kung ito ay gusto nyo po sa inyo, no? Tingnan kung ano po ang talagang current feelings, no? Pwede nyo po ako i-message kung gusto nyo pong magpa-private reading. That is LADYLY Elena, ELEYNA. At dyan ko po kayo tayo magbe-message sa isa't isa. Okay? At ang mga payo ko naman po sa aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Okay? And ang lagi ko naman pong payo sa aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family is that I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, my Lady Elena family. And when you wake up each day, you do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself happy. Ayan, patawarin nyo ang inyong mga kasalanan sa sarili nyo. And always choose to love yourself because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for another set of reading. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye!
Papa Jesus. Ito sa'yo. Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it. Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay yan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Bigay. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Nga po ito. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. Salamat. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye po. God bless po. Ingat. Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Jesus, amen. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato po, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. O, sa 8. Kuya, size yan. Nasaan yung iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. Paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Po, Oy, ang daming aso ni kuya. sa 8. May nagbibigay sa inyong pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako lang tutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Tay. Thank you po. Pabigay po. Bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Ingat po Taga saan kayo. po Ingat kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya eh. bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo po. binubusinahan niya eh. Sige Sige po, na bye-bye Thank po. you po. Salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus ang sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Salamat. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ito lang. Baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Tay, Hirap na hirap. bibigay po ako ng gusto. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ito po, ano yung dagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Tapos, may tataligid lang. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niya. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan,
sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon